bulag po itong lalaki ito from Quezon City. Sa kabila po ng kanyang kapansanan, lumalaban siya ng patas para itaguyod ang kanyang pamilya sa pagiging masahista. At para po bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ray Vicente. Taong 1986 nang magkatigdas ang 40-year-old na si Gerald. Akala niya ay normal lang, pero nang hindi na sanhi ito ng pagkabulag. Sa mga 10 taon, meron pa mga liwanag, pero hanggang tumatagal na wala na. Ano na yun, mga blackout na talaga. Nahirapan daw siya nung una, pero nang ayain siya ng kaibigan sa isang massage training, hindi niya na ito pinalagpas. Mas maganda daw na i-try ko mag-training ng massage para may trabaho. Mahirap talaga siguro mga 90%. Kasi lahat, hindi mo alam yung lahat na ginagawa, hindi mo nakikita eh. Mula pa 2010 ay hindi na umalis bilang masahista si Gerald. Hindi naman daw naging mahirap tugunan ang gusto ng mga customers. Kailangan mo siya nang tanungin na siya kung anong concern niya. May mga palatandaan kami kung saan kayo mapunta. Pero aminado si Gerald, kasama sa pagkakaroon ng kapansanan ang maraming pagsubok na kailangan niyang harapin. Tinutokso ka nila, pero hinayaan mo na lang. Pinaisip ko eh, sana di na ako naging blind. Ang mga nakakita naman, hindi naman magmasahe. Kaya disadvantage pa rin kami. Kaya malaking pasalamat niya nang makapasok sa isang exclusively blind massage clinic at naging mas madali ang trabaho. Hindi naman porket bulag, di ka na makapagtrabaho. Mas magaling pa nga sila magmasahe isa sa mga nakakakita. Kasi na-feel nila yung kanilang ginagawa. Bagaman nakakapanibago kay Gerald ay tuloy pa rin daw ang buhay. At mensahe niya sa mga may katulad niyang sitwasyon, huwag lang sila mawala ng pag-asa. Kasi mas maganda talaga yung may trabaho ka kaysa umasa ka lang sa inyo. naging hadlang man sa umpisa ang madilim na pagsubo, para kay Gerald ay babangon pa rin siya para muling magsimula sa kabila ng kapansanan. Mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa po natin ang kasipagan po ng ating kapatid na si Gerald, at kasama rin natin ating mobile journalist si Ray Vicente para kwentuhan pa tayo. Ray, alam mo, hindi ako lagi ako nagpapamasahe sa mga visually impaired kasi una, magaling sila, at saka pangalawa, at least nakakatulong ka sa kanilang kabuhayan. Pero lagi ako nagtataka kung paano sila nakakapunta doon sa kanilang pinagtatrabahuhan. Nakwento ba sa iyo ni Gerald kung paano yung yung pasok at uwi niya para makapagtrabaho? Actually, Jovi, ang talagang sinabi ni Gerald is meron siyang gabay. So, meron siyang palatandaan talaga kung ano yung usual route niya from sa work niya hanggang bahay. Yeah. Pero meron daw ibang scenarios na nagpapatulong talaga siya. Maski kapag pupunta sa banyo, kailangan niya ng kasama kasi minsan hindi natin masasabi kung meron ditong public dito. Yes. Yeah. Ayun. So, talagang nag-rely siya sa palatandaan niya or sa taong gagabay sa kanya. So Ray, nasabi na sa report mo na siya ay nag-undergo ng training para sa pagmamasahe, Saka parang likas talaga sa kanila, alam nila kung anong gagawin, Pero before noon, nakapagtrabaho na ba siya na hindi itong trabaho niya ngayon? Actually, Joby, wala talaga. So, from the very start noong 2010, talagang bilang pagiging masahista yung sinubok na talaga niya ang trabaho dahil nga, ang sabi niya, limited lang talaga, Joby, yung trabaho na kakayanin niya, yes. Yeah. So, ang malaking tanong dyan, although alam ko na may mga kababayan tayo na nagpapamasahe sa kanila, ay talagang maganda ang binibigay na tip, mga kapatid. Magkano ba yung kalakaran o yung kita para sa kanila dito sa trabaho na ito? Minimum wage daw ang binibigay rito and hindi naman niya nabanggit, Jovi, kung merong mga benefits. Pero ang nasabi naman niya is sapat naman daw ang kita nito pang araw-araw. Oo, kasi sa tips sila yata bumabawi. So anyway, pupuntahan ko lang kung papaanong dumating sa punto na itong si Gerald ay nabulag na nga ng tubig. I understand nagkaroon siya ng kondisyon nung kabataan niya that led to his being blind. Pakwento nga nun. Actually, Jovi, bata pa lang, nagkaroon na siya ng tigdas. So, doon talaga yung pinaka-reason kung bakit nag-lead sa pagkabulag niya. So, itong tigdas kasi, kapag hindi naagapan, pwedeng mamaga yung utak mo. So, kapag hindi nabigyan antibiotics, pati yung lagnat mo, hindi bumababa. So, yun din yung naging rason kung bakit
nabulag itong si Gerald. Yeah, tinanong ko yung para talaga yung mga nanonood sa atin ng mga magulang ay alam nila na parang dapat umaksyon agad kapag meron ganyang kondisyon ang kanilang mga anak. Para hindi na mag-lead to other complications like being blind nga or iba pa mga kapansanan po, mga kapatid. Rain, thank you sa iyong pagbibigay ng kwento sa buhay ni Gerald, isa pong blind masur. Tama ba ako? Thank you, Rain.